Paalala, ang Doc Natural Herbal Food Supplement Drops ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang Doc Natural Mindanao Herbal Drops, mapalit na kumana sa musunod na mga parmasya dinhi sa Surigao del Norte. 3JM Aden Pharmacy sa Magpayang Mainit Surigao del Norte. Tax Pharmacy sa Tubod Surigao del Norte. 3L Pharmacy sa Bakwag Surigao del Norte. Chromium Drug sa Claver Surigao del Norte. Taganito Pharmacy sa Purok 7 Taganito Surigao del Norte. Sa MedSaver Drug Store sa Purok 1, Gamuton, Alegria, Surigao del Norte. Aquarian Pharmacy sa Rizal Street, Surigao City. Pure Med Pharmacy sa Barangay Taft, Surigao City. Gracian Pharmacy sa Sitio Kinabutan, Barangay Rizal, Surigao City. Sa Estasyon DXRS din sa may Kilometro 1 National Highway. Adyo kalimti, ang Doc Natural Herbal Drops mapalit na kuman sa ini na mga butika dinhi sa syudad sa probinsya ng Surigao del Norte. 60 radio stations nationwide. 1,000 plus news anchors, commentators, and DJs nationwide. 5,000 plus reporters and correspondents nationwide. RMN. Radyo mo nationwide. Ang totoong nationwide news network sa Pilipinas. Sa Surigao, DXRS 918. Tatak, RMN. Radyo mo nationwide. Minsan, hindi mo alam kung ano ang pinag-uusapan, kung sino ang nagtatanong, at kung ano ang tanong. Ngayon, ang tenga't isipan ay buksan. Intindihin ang bawat issue dahil tayo ang apektado. Straight to the point. Ito ang balitaan at talakayan na tunay na diretsahan. Walang paligoy-ligoy, tagos, lubos, umaagos. Straight to the point. Mas malamang usapan, mas mabusising talakayan, komentaryong mas mauunawaan. Straight to the point. Tatak RMN. Radyo mo nationwide. Igaya, kumusta? Maradyaw na buntag na sabang sa Ijutanan. Ako si Radyoman Gaydol Futsu. Makigiba na isaba din sa Tuesday edition ng Straight to the Point. Straight to the point. Headliners. Sa mga headlines nato para kuman na adlaw, Martes na sa 21 ng Abril 2026. Isa ka school bus na nagbiyahe na sunog gumikan sa nagpalyar and break. Sunog sa barangay Trinidad na namiog daw sa upat ka mga residential houses. Taga-Butchag na himong nugawas na investigasyon. Rollback kuman sa presyo sa petrolyo. Wanted person sa kasong robbery dakpan sa mga otoridad. Samtang pipila ka mga Surigao na nagdaya ng dungog sa probinsya nagtagpasidunggan sa sangguniang panlalawigan. LGU Surigao City plano mangutang sa land bank para itukod ng merkado publiko. Samtang kadakuan sa SMWD may kaugalingon laing webpage para sa mga reklamo ng inin mga konsumante. Gikatak da isab na ipaygadon kuman na adlaw ang People's Day program doon sa may Barangay Sabang. Samtang taghimo isab akuman ang mga padadon pa na mga paningkamot ng Department of Interior Local Government ang aduna sa mga lokal na kagamhanan na palapdan pa ang mga ordinansa kabahin na ini sa pagpatuman sa kahapsay sa Kalinaw. Amo dyan ato mga headlines sa ato mga balita para kuman na adlaw. Martes na sa 21 ng Abril 2026. Straight to the point. Pag-isayra nato kuman ang pinaka-latest update sa lakat sa ato panahon pinagi na ni Engineer Francis Simorlan ng Pag-asa, Surigao. DXRS Weather Report. Maayong bukod mao kini ang pinakabagong update sa panahon diri sa Surigao del Norte, Siargao Island ug Dinagat Island karong Abril 21, 2026. Ang easterlies padayon kini makaapekto sa Luzon, Visayas ug Mindanao.
og diri sa atong dakbayan ug lalawigan sa Surigao del Norte, Siargao Island ug Dinagat Island, makasinati sa panalagsang pagbago ngadto na sa mapanganuron nga kalangitan, inubanan sa pagpatak-patak nga pag-ulan, kilat ug pagpanalugdog tungod kini sa easterlies. Posible ang mga pagbaha o pagdahili sa yuta sa panahon nga adunay grabing mga thunderstorm. Kasarangan nga hangin ang magagikan sa amihan ng silangan ngadto na sa silangan direksyon ang masinati diri sa dakbayan ug lalawigan sa Surigao del Norte o kasarangan ang balod sa kadagatan. Ang sukod sa temperatura diri sa dakbayan gikan sa 25 ngadto na sa 32.2 antas sentigrado. Ang adlaw musubang karong buntag sa alas 5:25 ug mosalop karong hapon sa alas 5:49 sa hapon. Mao katong latest update sa lakat sa panahon karong adlaw gikan sa Pag-asa Surigao kini si Francis Simoldan. Weather Report. Straight to the point. Alas 6:32 na oras ato ang sa ato sa Marjaw ng Kabubuton na daw ni Rakda Rab Bango-Bango. Ato na sayra na isa ka bus, matod pa school bus na sunog kagahapon uno na pagkahitabo ay ni. Ato pa mation report ni Radyoman Gerson Fuentes. DXRS Radyoman Report. Daling biresponde ang mga kawani sa Bureau of Fire Protection sa fire station sa lungsod ng Alegria, Surigao del Norte. Human nga masunog ang usa ka school bus nga nagbiyahe partikular na diha sa may Poro 4, Barangay San Pedro sa lungsod ng Alegria, Surigao del Norte pasado 1:23 antak na sa hapon kagaapong adlaw. Base sa initial report ng Alegria Fire Station nga nakadawat silang tawag pasado 1:23 antak na sa hapon, din miresponde gilain ang mga bumbero og miabot sa maong area alas 1:24 na antak na sa hapon. Nakontrola ang maong sunog alas 1:35 sa hapon. Din pipila ka minuto ang milabay na kontrola na og nagigideklarang fire out sa mga kawani ng fire station sa lungsod ng Alegria. Ang maong school bus gipanagidyahan kini sa Adlay sa Carrascal, Surigao del Sur. Kinsa nagbiyahe kini og atol sa maong pagbiyahe nini nagpalyar ang iyang brake hinungdan sa pag-init sa ijang brake drum og didto mitumaw ang sunog. Nagtala usab kini o nagbilin og danyos nga gibanabanang nagkapin sa 300,000 ka pesos base sa initial nga investigasyon sa mga kawani ng Bureau of Fire Protection didto sa lungsod ng Alegria, Surigao del Norte. Kini inyong radyoman sa RMN DXRS Surigao, Gerson Galotera Fuentes, Tatak RMN. Straight to the point. Alas 6:34 na oras ato sa ato sa Marjaw ng Kabubuton ng San Miguel Pale Pilsen, Dachu Global Filipino Beer. Tag-Butchag kagahapon isab maanan na City Fire Marshal sa nantag-kumpirmar ang kabahin na ini sa nalambigit na mga hitabong pagkasunog sa duha ka mga lugar kagahapon diri na nahitabuan sa duha ka mga barangay sakop dinhi sa ato syudad na milabay nga Domingo sa sa buntag didon sa may bahin na barangay Washington og lakip na niini nahitabong pagkaugdaw isab na nupat ka mga residential houses didon sa may barangay Trinidad na inina ka down na daton na Domingo. Taga-Butchag pa na nalambigit sa pagkaugdaw ang mga panimayay sa isa ka Rosalie Istapia, Elizabeth Escalante, Junicio Ipis, Erlinda Chu og taga-Butchag pa na padadyon isab ako man na nakadawat na nagadaiyang mga hinabang isab agikan sa lokal na kagamhanan na amo na mga pamilya na napiktuhan sa inin amo na pagkaugdaw sa ila panimayay na diin na sunog kaadlawon pizza 20 na Domingo. Taga-Butchag pa ng City Fire Marshal Eduardo Quinto ang konfirmasyon ang kabahin na ini sa pagkaugdaw sa upat ka mga panimayay. Ini ang pamahayag na Fire Marshal sa nahitabong sunog didon sa may Barangay Trinidad sa nan budiga na sunog isab din sa may Barangay Washington. Mayang hapon sa atong sa mga viewers. Mayong mayang hapon.
atong naisayran dito sunog nga kagahapon adlaw sa ang barangay cause sa maong sunog isa Ah, katong isa ka- naigi Bodega, plan no? nga Yan, Buwi Ridjo Rodrigo. Aho. tawag. Atong nahisayran dito Siguro nga na pasagdan na to dito ang ni overheat post ang sa maong kuwan, sunog ang maong linya sa ay plug na printe. Makita Buwi natin Radio, handle dito nga area portion sa sa tawag. maong lawak. Siguro na May pasagdan na dakong dito itong, overheat ang kuwan, ang maong ini- linya sa printing. Kita natin kanang dito. kanang wala Dito nga, inagi sa area portion sa sa kalayo. maong lawak. Nya ang sa May sinunog dakong- niya dito sa wire ni Ah, patak dito sa ini- post nga bahin made of plastic and rubber inagi sa matong mga sa wires kalayo. dito. Nga, ang Katong sa ni sinunog daganan niya sa dito iyang sa mga wire, cable, dito ni yung patak sa dito sa ilaw sa mga bahin nga doon na po yung mga made of light plastic and materials rubber sagol na to. mantong So, mga wires dito. may kay wala ra ni Daganan kanat sa no iyang ang mga maong cable. Dito ni patak sa kalayo na ilaw nga bahin. kontrol na dito Doon sa na po mga katong light corner. materials sagol na So, ang pag-abot namo dito may kay wala ra ni kanat no naman ang nato kay wala namang gagawin yung kalayo kuan na ni sigaw kontrol na dito sa katong Ka- corner. dako ang maong kalayo. Ang pag-abot namo dito declared as para Ang naman misra wala sa namang gadito competition na to ato Kuan, investigator sigaw. nara sa katurang mismo nga sa nga dako portion Ang nara sa more or less 5,000 pesos lang. ang bisra sa competition na to ato ang investigator na sa katurang mismo nga portion na sa Yes, pag 5,000 kuha na to no, na kuha na magito siya kay gabi ka paspas sa maong pangitabo. Pag abot na distansya ka, medyo distansya ka radyo sa bini yes kuha na to no na so pag abot kuha na dito magito siya kay gabi ka sa paspas Tusay na kuha na gajud no na tabo gatid na siya sa abot na maong distansya kalayo. ka medyo Then distansya ka radyo atong kay Sayran nga pag central investigation sa station, mga pag abot ibanan dito din sa stasyon sa Tusay na kuha na gajud no na adunay nagamit gatid na no siya sa yung katol maong kalayo. tulog Then atong tulog ang kay kuha Sayran na ninanok siguro tong mga tagbalay investigation dito sa sa ating mga kaubanan diri sa wala stasyon. nila mabantay Na na kuha adunay baga, nagamit na no yung touch katol. na sa So, sa mga light tulog materials ang na palibot ninanok dato siguro nga kung mga tagbalay maong dito katol na ang paga wala nila mabantay mabantay na kuha na siga baga, na uyanap siya sa touch na dingding sa- na portion kung sa makita mga nato light materials na palibot sa dato nga kuan dito sa maong area katol nga ang ang paga dingding mabantay kanay kortina ni siga kat uyanap siya kalayo sa dingding pasingod na dito sa aming portion mga kung makita linyas nato, kuryente no? amo to ga Sa spark kuan kung dito mga nga area nga linya sa ang- kuryente dito ang dingding kaya si ma'am na naka-focus naikortina ka ni tong tapan nga balay ang kalayo Dito pasingod man dito ni sa aming mga linyas tungkol kuryente sa panimalay ito nila ga ni spark ma'am kung mga Erlinda linyas sa kuryente Inso dito kaya si ma'am Function. naka-focus so na tong ang kining tapan tapan nga balay panagiyahan po dito ni sa man iya po ning anak tugod pa sa ganyan niya si ma'am panimalay nila Rosalie ni ma'am Inso Erlinda Inso Istapya nga portion. so So, ang Napaong kining niya tapat ang na balay maong panagiyahan planta ko sa ni sa ilahang iya balay. kining anak na ganin niya si Ma'am Rosalie Inso Istapya. ang atubangan So, kining duha nga balay Napaong sa niya ang atubangan maong plangka sa ilahang balay. bali divided lang siya og kining light materials ra po ni murag plywood Ang siguro atubangan kining duha nga balay sa atubangan gigamit pero dali ra kini na bali Tulog yapon. divided lang siya ug og ang likod kining nga napoy separate light materials sa balay na apil plywood siguro ang isa nga partition ang gigamit pero dali ra kini ug daw na gid Tulog siya yapon. katong upat ka ug balay ang likod so ang nga gibuhat napoy separate na duha ka balay na apil kumusta o pila na yun ang ug daw nagadud siya katong upat ka balay so ang based on gibuhat computation sa na no sa barcode sa ato ang based sa ato ang kining investigator tabat ni more or less gyapon yung 294,000 based sa computation Light sa no materials. barcode sa ato ang based sa ato ang investigation sabat ni May more or noon less na gyapon. pamahayag ni Fire Marshal Senior Inspector Eduardo Quinto. O kagahapon nagtinabangay ang lokal na kagamhanan sa siyudad na Surigao, pinaagi na sa City Social Welfare and Development Office, lakip na Department of Social Welfare and Development para man mataga ng dinalian na tabang ang mga pamilyang naapektuhan sa sunog sa may purok dos sa Barangay Trinidad. Naitabuan na sunog Abril 19 sa dos ka down diin na 5 ka pamilya o kinatibok ang 21 ka individual ang nawadan nan ila panimayay isip tabang sa ila. Nakadawat ang kada pamilya ng taga 5 ka mga family food packs gikan sa DSWD, lakip ang mga sleeping kit, ang family kit sa ng kitchen kit.
naghahatag isab na lokal na kagamhanan ng taga 2 ka 10 litros na tubig kada pamilya. Ini aniniusang mga paningkamot ko man na nagpakita sa kakugi na mga hingtungdan ahensya lakip na ang lokal na kagamhanan na masiguro ang paspas o tinud-anay na serbisyo para sa mga Surigao na biktima sa kalamidad. Padadon ko man na taga-monitor isab ko man na City Social Welfare Development Office ang kahimtang sa mga pamilya para sa dugang natabang na ilatag kinahanglan. Sa kasamtangan, adyaon ragyapon sila sa may purukdos o matud pa napipila isab ka mga kadumunan o silingan ni ini na una ng mitabang sa amo na mga pamilya na napiktuhan sa amo na sunog kahapon na adlaw. Alas 6:42 na sa ato pagpadadyon na sa ato ang mga balita ato na sayran na mihimo isab ako man na nadugang na pagpahimangno sa nagapagawas ng bag-o na memo circular ang Department of Internal Local Government kun DILG. Mando ko man ang Department of Internal Local Government sa tanan na lokal na mga kagamhanan o local government units na magpasanan bagong ordinansa isip suporta sa Safer Cities Initiative anan ato ang gobyerno. Isa ini ka nationwide ordinance para sa luwas na mga kadayanan lakip na ang mga kasilinganan sa mga pampublikong lugar. Base isab sa kamanduan ni Presidente Bongbong Marcos Jr. para mapaningusgan sa mapanalipdan ang kapsay o kalinaw sa matag lugar sa tibuok Pilipinas. Tagbutyag pa na ini ang katuduan na maminusan ang mga krimen na mahitabo dito sa kadayanan lakip na sa mga hilit na mga barangay. Apil isab ang seguridad sa panimayay, eskwelahan, karsada, tiyanggihan sa iban pa ng mga pampublikong lugar. Sumaya pa ng DILG ang local chief executives o ang mga mayuris sa kada lugar may mandato para mapatuman o mapaimplementar ang mga lakang para masiguro na hapsay ang mga ginsakupan o mga lumulupyo. Tagabutyag pa na ini ang may mga pag-awag sa tibuok probinsya, mga kasyudaran, mga kamunisipyuhan, lakip na ang mga kabaranggayan na iimporsar ang mga ordinansa o mga balaod nun na diin tagadili ang mga inom-inom dito sa kilid na kadayanan na makadisturbo sa mga motorista sa mga silingan. Lakip na ang pag-suroy-suroy oras na nagabi labi na kung ini hubo o mga topless o lakip na dito sa mga pampublikong lugar o ang sobra isab kasaba na magdayanan na kaalarma lakip na ang kadisturbo sa mga silingan. Lakip na ang mga video okay operations na mulagpas na alas 10 sa gabi o ang pagpatuman gadud na curfew para sa ato ang mga kabataan o minor de edad. Tagapasabot ako man ng DILG na kung may karaan ng mga ordinansa o karaan ng mga ordinansa pareho din sa syudad na tagapatuman na daan gikan pa sa una labi na daton na mga curfew for minors na daan na tagahimo sa isa ka komunidad paningkamutan na mapatuman gadto ini permanentoy sa nandugangan ang presensya ng ato ang mga law enforcement sa mga busy na mga kadayanan, mga transport terminals, commercial districts o iban pa na mga tawhanon na mga lugar sa matag syudad sa nan probinsya. Tagabutyag pa ana luwas na komunidad an matud pa makabot pinaagi na sa mabati na mga ginikanan na luwas ang ilang mga kabataan na magpanaw-panaw didon sa gawas anan komunidad. Lakip na luwas isab ang tanan ng mga trabahante na muuli bisan kun gabi na dili mahadlok o lakip na niini na may kumpiyansa isaba sa ilang mga silingan para dinhi makauli sila nan malinaon o lakip na naluwas o makatuyog nan maradyaw sa gabi na wayay saba. Straight to the point. Sa ato pagpadadyon sa ato ang mga impormasyon asa na ng balita butyag kuman ng Department of Energy na
ipatuman o nagapatuman na rollback sa Joko man na buntag alas 6 na tanan na mga kumpanya na petrolyo. Tagahangyo ko man ang Department of Energy kon DOE sa mga kumpanya ng petrolyo na ipatuman gajud ang oil price rollback o pag-ubos na presyo sa petrolyo. Natag-anunsyo ko man na bag-o ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Sumaya pa ng kalihim sa Department of Energy, Sharon Garin, na dili dapat kuyang o matud pa pahinay-hinay ang pagpatuman ng rollback kung dili gajud bulto ang pagpatuman ini. Tinaw sumaya pa ang direktiba na Presidente Marcos na ipatuman ini nan matud pa kaisara sakto sa nanuwayay pagkalangan o isara ka beses gajud ang rollback na dako na rollback sa presyo na petrolyo o sa tagpagawas ang video statement ako man na bag-o tagapamahayag na jaon sa 24 pesos 94 ang dapat ikunhod o iubos sa presyo kada litro ng diesel. Sugod kaganina alas 6 sa buntag. 3.41 sa gasolina kada litro sa ng 2 pesos ang dapat iubos sa presyo kada litro ng kerosene. Kung ato kay numduman na jaton milabay nga Domingo nagpatuman ang mga kumpanya ng petrolyo ng dako na oil price hike o pipila sa mga oil company ang mas taas paghihapon ang taga-ubos kumpara sa tag-anunsyo ng presidente. Ini kuman ang taga-pamahayag isab ng Department of Energy Secretary Garin kabahin na sa rollback ako man na adlaw na angayan na ipatuman o dapat matud pa na ipatuman gajud ini sa tanan mga gasolinahan. May limit na tayo, may minimum na tayo sa rollback. Pag rollback siya, dapat 24.95 yan. Dapat yung rollback kung be equal or more than the 24.94. So pwede siyang maging 25, pwede siyang maging 26, pero hindi siya pwedeng 20 lang. So kailangan sundan ng oil companies. Yun po na-announce din ng Presidente nung Friday yan. Pero pag increase siya, pag sinabi ng DOE na 10 piso lang halimbawa yung increase, hindi siya pwedeng sumobra. So that's our new rules now. May limit na tayo, may minimum na tayo sa rollback. Pag rollback siya, dapat 24.95 yan. Dapat yung rollback kung be equal or more than the 24.94. So pwede siyang maging 25, pwede siyang maging 26, pero hindi siya pwedeng 20 lang. So kailangan sundan ng oil companies. Yun po na-announce din ng Presidente nung Friday yan. Pero pag increase siya, pag sinabi ng DOE na 10 piso lang halimbawa yung increase, hindi siya pwedeng sumobra. So that's our new rules now. May limit na tayo, may minimum na tayo sa rollback. Pag rollback siya, dapat 24.95 yan. Dapat yung rollback kung be equal or more than the 24.94. So pwede siyang maging 25, pwede siyang maging 26, pero hindi siya pwedeng 20 lang. So kailangan sundan ng oil companies. Yun po na-announce din ng Presidente nung Friday yan. Pero, so, pamahayag ng Department of Energy Secretary Sharon Garin, subay isab ini sa tagapahayag na Presidente Bongbong Marcos Jr. na jaton milabayng simana. Og kadto na kamo og tan-awan ni kon sino ano tuman sa rollback sa jo kaganina alas 6 ang takna. Og padadon nato na taga-monitor isab ako man na tanan na mga gasolinahan din sa ato ang syudad kung nakasunod ba sila sa rollback sa jo kuman na buntag o dapat bulto o dili dapat na itunga-tungaan na pag-rollback ang kinahanglan kaisara sumaya pa sa pamahayag ng Department of Energy. Straight to the point. Alas 6:50 na sa ato pagpadadon sa ato mga impormasyon sa mga balita. Ang syudad na Surigao ang naka-jaon kuman sa numero 1 na ranking sa may pinakagamay na lamang na matud pa kapobrihon o kagutom
o poverty. Ini subay sa top 20 Mindanao cities with the lowest poverty incidence na tagapagawas ng Philippine Statistics Authority og pinaka lower rate na matud pa na Surigao sa Tibok Caraga region og ikaduha ini sa tibok mga syudad dinhi sa Mindanao. Nag-unanan ini ang General Santos City na South Cotabato ug nag-una isab ang Coronadal City sa South Cotabato gihapon na may lower rate sa poverty incidence na daon sa 8.2 og nagsunod ang Surigao City og Tagum City na may 8.5 ang Tandag City ikatuyo na may 10 og Andigos City nagsunod og tagsundan ng Cagayan de Oro City, Zamboanga City, Panabo City, Davao City, and Bislig City, ang Kidapawan City, Island Garden City of Samal, lakip na ang Tacorong City, Ikadusi, ang Kabadbaran City, Iligan City, Isabela, Butuan, Marawi City, Oroquieta, Valencia City, El Salvador City, og ika-20. Amo ini ang top 20 Mindanao cities with the lowest poverty incidence, ika-20 ang Dipulog City ng Zamboanga del Norte. Taga-Butchag pa, kuman na ato kagamhanan isab sa syudad na mapagarbuhon sila sa inin migawas na resulta isab ng Philippine Statistics Authority sa lowest poverty incidence sa mga kasyudaran dinhi sa Tibok Mindanao at tungod sa mga paningkamot isab kuman na matubag sa marespondihan ang mga most vulnerable labi na ang mga naglisod ang mga pobre o mga taggutom nato na sektor dinhi sa ato katilingban. Taga-Butchag pa na magpadadon kuman na himuon ang mga malahutayon na pagpalambo o lakip na niini na diha sa amo na ranking sa top 20 cities in Mindanao na diin daon sa top number 1 na ranking din sa Tibok Caraga region na Surigao City sa pinaka lowest poverty incidence o sumaya pa na tagapagawas ini ako man na bag-o ang latest poverty statistics sa 2023 ng Philippine Statistics Authority na diin naka-record sa poverty incidence na daon sa 8.5% rating ang Surigao City, isa ka dako na indikasyon na nag-improbar ang panginabuhian o kondisyon o kahimtang sa mga pamilyang Surigao nun. O sa ini nagapakita isab sa kolektibo na resulta sa tagtinguha ng mga estratehiya kumanan na ato pagdumaya sa kagamhanan o mapaligon ang mga tagatawag na social protection na programs o makalahutay isab sa mga pag-invest didon sa panginabuhian, infrastruktura o lakip na sa mga iban pa na mga serbisyo. O isa sa mga highlight kuman ang mga paglalahutay sa aktibo na partisipasyon isab sa komunidad na diin amoy naghahatag ng dugang na kalambuan isab dinhi sa ato syudad. O sa ini na achievement na matud pa mapagarbuhon ko man ang kagamhanan na nagapabilin na committed sa pagpakunhod pa sa matud pa kagutom o kalisod o lakip na niini na kinahanglan na wayay Surigao nun na mabilin o mabidya at paningkamutan isab kuman na matutukan pagdadaw ang pagpadapad pa sa mga oportunidad sa ekonomikanhong paglambo ng mga Surigao nun ang mga pagpadapad sa serbisyo, pag-implementar sa inin ang mga programa na makaresponde sa tinuod ng mga paginanglanon ng mga baranggayanon. Alas 6:54 na nagtuman baka na rollback o nagpatuman baka ng rollback ang mga gasolinahan dinhi sa ato ang syudad. Ini ang detalye sa report ni Radyoman Gerson Fuentes. DXRS Radyoman Report. Nahimong good news kuman buntag Radyoman kay sa to ang mga motorista labi na gyud sa to ang mga driver sa pampublikong sakyanan o mga pribado nga mga sakyanan Radyoman kay ang gipatuman nga price rollback sa to ang mga petroleum products nga gipatuman kaganinang alas 6 antak na sa buntag dinhi sa to ang area nasayran nga mi pakanaog o mi pakubos sa ilahang presyo sa gasolina ang mga nagadiang gasoline station base sa tala usab dito sa kauluhan nga ang gasolina mi kubos kini sa
3.40 pesos kada litro. Ang diesel mikunhod usab sa ilahang presyo sa 24.90 pesos kada litro. Ang regular nga gasolina 3.40 pesos kada litro o mikunhod usab ang kerosene ngadto na sa 2 pesos. May patuman na ang Petron gasoline station sa XCS ana na kuman sa 90.20 pesos kada litro. Ang diesel 95.60 pesos kada litro. Ang regular 90.20 pesos kada litro, samtang ang kerosene nagpabilin paghihapong 153.70 pesos kada litro. Samtang ang Caltex gasoline station may patuman usab sa price rollback 96.89 pesos per liter. Ang diesel 113.26 pesos per liter, samtang ang regular nga gasolina 94.89 pesos per liter. Mao kini itong mga latest updates sa mga nahipos nga price rollbacks ato ang mga petroleum products dinhi sa ato ang area sa Surigao. Kini inyong radyoman sa RMN DXRS Surigao, Gerson Galotera Fuentes, Tatak RMN. Straight to the point. So, nakaluag-luag gamay kuman ang tanan nato ng mga motorista at tungod ang kay jaon ni gud pag rollback. Ikaduha ini kuman na semana na rollback sa ato mga presyo sa petrolyo. O ato taga-uhagan ang tanan na pwede na kamo magpagas sa kuman na buntag tungod kay jaon na nagpatuma na nato ang mga gasolinahan dinhi sa ato syudad nan ini na price rollback sa gasolina o petroleum products. Sa ato pagpadadyon sa ato ang mga impormasyon nasa na mga balita, taga-Butchag ako man na nabuhatan na Commission on Elections sa Comelec na sugod ako man na adlaw hangtod na ini sa pizza 28 sunod na semana maundang anay an ila pagpaygadon sa voters registration o ang pag-issue ng voter certification ang temporaryo na taga-suspindi kuman sa buhatan na City Comelec. Taga-Butchag pa ang kadumayahan ng City Comelec sa pagpanguyo ni Attorney Janet Cobillan na ini atungod sa pagka-schedule sa gikatakda na election registration board hearing kuman na adlaw Abril 21 hangtod na ini Abril 28. Mag-abri sa pagbalik sa voters registration ng buhatan ng Comelec lakip na ang pag-issue ng voter certification sa sunod na semana Abril 29. So sugod kuman na adlaw hangtod na ini sa pizza 28 na Abril, suspendido, temporaryo na taga-suspendi sa buhatan na Comelec ang voters registration sa non-issuance of voters certification. Straight to the point. Alas 6:58 sa ato pagpadadyon sa ato mga impormasyon sa mga balita. Ato isab na sayran na mihimo isab akuman na nadugang na mga pagpasidungog isab nato ang kagamahanan na sa syudad na sa pipila ka mga empleyado na tagatagan atul kagahapon sa programa adi doon sa pagpaygadon ng flag racing matag Lunes. Duha ka mga empleyado isab ng lokal na kagamahanan ng syudad ang nakadawat ng ila Loyalty Award og kagahapon na adlaw Abril 20 sa paygadon na Monday flag racing ceremony tagatagan ng Loyalty Award ang duha ka mga empleyado ng lokal na kagamhanan. Ang mga tagatagan na pagkilaya sa tagapasidunggan sila Castro Lico 40 anyos sa serbisyo gikan sa buhatan ng City General Services Office and si Rosemary Piña 30 anyos sa serbisyo gikan sa sangguniang panglungsod og amoy panguyo mismo sa pagtunol sa amo na pasidungog si City Vice Mayor Alfonso Casura, lakip na mga konsihal sila Arnold Go, Joshua Healy, Jose Expedito sa Abayana, Baltazar Abian, Perfecto Consigo, Noel Catri Jr., Sebastian Nagas, Carl Join Casura, Junil Aldunsa, Liga ng mga Barangay President Florenillo Ravilo, sangguni ang Kabataan Federated President Jeneline Edelsura sa ng HRMDO Officer Jairi Asila Pidimonte. Ini na mga programa ubos na sa program on awards incentives for service excellence o praise na nagtumong sa pagkilaya sa dedikasyon sa mga empleyado sa nagserbisyo na sa kagamahanan suyod sa napuyo ka tuig o sobra pa.
Alas 7 na sa buntag sa ato pagpadadyon sa dugang hanay pa sa ato ang mga impormasyon sa na mga balita. Subli na isab na nagpahimangno an ato kagamanan na kuman na adlaw gi katakda isab nila na himuon an People's Day program didon sa may barangay Sabang. Gi katakdaan na serbisyohan na sab nan ato ang kagamahanan ang mga barangayanon diyan sa barangay Sabang alas 8 kuman na buntag para na sa People's Day 2026 year 4. Tagabutyag pa ang mga barangayanon sa barangay Sabang an maka-avail na libre na serbisyo na ihatod mismo diyon sa ilang barangay. Kuman na buntag alas 8 gikan hangtod na ini alauna sa hapon. Giawagan ang mga lumulupyo sa barangay Sabang na paymuslan ang pagtambong sa tinuig na programa o paygadon ini diyon sa may barangay Sabang Gymnasium sa sugdan alas 8 kuman na buntag. Ini na programa at paningkamutan na matod gado diyon sa mga mainland barangays sa tungod kay natapos na sa mga island barangays sa pagpanguyon ni Mayor Paul Dumlao na tumong na madaya mismo sa mga barangayanon ang mga libre na serbisyo na ato kagamahanan, mga ahinsya sa nagalain-lain na grupo ng ato syudad. So, avail ka mo sa People's Day program. Serbisyohan ka mo kuman, mga barangayanon dito sa Barangay Sabang, alas 8 ang takna kuman na buntag. Hangtod lamang ini, alauna ang takna sa hapon. Straight to the point. Alas 7:02 na sa ato pagpadadyon na sa dugang hanay pa sa ato ang mga impormasyon asanan ang mga balita ato isaba na sayran na mihimo isaba kuman na nadugang na mga pagpaklaro isaba na ato kagamhanan na magpadadyon gihapon ang ilang mga pagpaningkamot sa paghatag na mga ayuda bisan paman kun an iban matudpad daghan na kuman ang nagareklamo tungod kay waya paghihapon sila makadawat na mga fuel subsidy o dunganan ini bisan na jaunay mga pagluag-luag sa ini na presyo sa petrolyo tungod kay kaduha ka beses na nag-rollback taga-awhagan paghihapon na napipila ka mga sektor na mahatag sa ila ila taga-adyo inin na fuel subsidy. Taga paningkamutan isab akuman na malista pa ang iban na mga benepisyaryo alabi na napipila ka sektor sa transportasyon na nagreklamo na dili tukma sa taga saad na 5,000 pesos ang ilan na dawat na fuel subsidy. Pipila ka mga drivers dito bahin dinhi sa Mindanao ang nagreklamo na waya masakto ang paghatag sa ila o gikatakda sila na mo reklamo isab particular na dito sa Cagayan de Oro City na diin na dya ipipila ka mga transport group o driver operator na nagdawat lamang ng 1,500 o dili kon 5,000 pesos ang nagdawat na fuel subsidy. Alas 7:05 oras sa ato sa Marijaw ng kabubutoon ng D3 Biofood Supplement na padado ni na mapalita sa tanang mga drugstores, grocery stores dini sa ato syudad sa na probinsya. Ina nato programa tagapalijuhan isaba sa ato na Megasoft Hygienic Products Incorporated antig himo ng lampin pants baby diaper na mapalita akuman sa tanang mga drugstores, grocery stores nationwide. Sa ato pagpadado sa ato ang mga impormasyon sa na mga balita mihimo isab akuman na napaghigpit na limitasyon sa kabaguhan ng presyo na petrolyo na tagapatuman kuman ng ato gobyerno. Ini adungan sa mga pipila isab ka mga reklamo ng mga motorista. So tagapatuman kuman ng ato gobyerno ang bagong patakaran na magtakda ng limitasyon sa paglihok ng presyo ng mga produktong petrolyo dungan ng deklarasyon ng National Energy Emergency. Sumaya pa ng Department of Energy na dili direkta na kontrolahon ng gobyerno ang mismo presyo ng petrolyo pero limitahan lang ini kung unhon kadako kung uno kadakoan pwede itaas o kaha iubos o rollback na presyo ni ini. Ilayom asa amo na guidelines o patakaran obligado na sundon gajud ng tanan ng mga oil companies ang tagtakda na minimum na rollback sa maximum na price increase o ini nagapasabot na kung may pag-ubos ng presyo ng Department
Department of Energy kinahanglan na pantayan o ipariho o sobrahan ini ipariho gazud o kaha sobrahan ini ng mga kumpanya. Tagapaklaro isab ng Energy Secretary Sharon Garin na kinahanglan sundon ng tanan ng mga oil companies ang tagtakda na adjustments ng gobyerno. Tag-ihimplo niya na kung 24 pesos, 94 pesos kada litro ang rollback. Pwede ini na pasobrahan ng kumpanya pero dili pwede na ubsan sa tagtakda na presyo ng ato gobyerno. O bisan pa nan ini, mo taas isab ang presyo o dili isab dapat na sobra sa tagtakda na cap ng Department of Energy. So good, kuman na adlaw lagi, tagtuhuan na maubos ang presyo ng mga produktong petrolyo sa 24 pesos 94 centavos kada litro sa diesel, 3.41 sa gasolina, 2 pesos isab kada litro sa kerosene. Tagtuhuan isab na mosunod ang tanan ng mga oil companies sa amo na rollback. Nauna nang nanawagan kuman ang Presidente Bongbong Marcos Jr. sa mga kumpanya ng petrolyo na dajon magpatuman ng rollback gajud para mahatagan na ginhawa man lamang ang mga malitay tunga-tunga sa nasinati ang kumanato na krisis. Alas 7:06 na o taod-taod mo sunod na ang duganghan ay pa sa ato mga balita sa RMN Network News o sundan ini sa Diretso Balitang Surigao. Marajaw na buntag andi doon sa mga nagatan-aw sa ato live Facebook page, June Caranto, kay Randy Ran Santisas, kay Aljun na mokatkat, maayong buntag kanimo Radio Manager, watching from Pagadian City. God bless. Gikan ni Aljun na mokatkat. Salamat ka Rajaw. Jim Austria, Gao da Husto. Ma'am Gay, shout out po sa Husto family, gikan kay Jason Husto sa Crispy King. Oy, kumusta ka mo dito? Good morning, taga Crispy King. Kay Mano Datoy, kay Minda Valyescas Boquiron, kay Diana Rose Zilagon, Robert Aguilar, naunsa naman ang tubig, wa may awas, laong kay richest kuno in the entire Philippines, kapait man lagi mga tao, taas man presyo, ini nagantos ng tubig, si Robert Aguilar. Lamberto Vitanzos, basig ka ng apikira sa Cardero ang tag-survey ma'am, tumo na nga survey kay kung wala pay poverty nga man taas man presyo sa pagkakaroon og nagkalisod man. So amo sabi ni anaw na una ni Lamberto Vitanzos. Elizabeth Saruna, good morning. Siena Timkang, syempre survey firms binayran og maniobra og sa bitaw commission kay naay commission. Siguro ang kinabuhi ng mga buadya gamahanan sip-sip og lakas sa Cardero aning asinso pero ang mga dinaog-daog makaluluoy paghihapon. Gikan ni Siena Timkang. Jocelyn Domanhog Rojas, Ma'am Gay, good morning, watching from Lumaban, Rizal, God bless. Aisa Arevalo, good morning kay Arnie Ciraldino, listening from Municipality of Anao-Awon o San Francisco. Kumusta taga Anao-Awon? Ang ato isab kay Amorlina Plaza, Silos sa Cagasan, good morning, watching from Barangay Bonifacio. O nato isab dito mga suki sa Barangay Trinidad o sa may Tagbayani season na Surigao del Norte. Lakip na kamo dito na namati dito sa may tubod sa motor pool. Marajaw na buntag sa ijo dito taga motor pool o lakip na sa ato mga suking tigpaminaw isab didon sa bahinan Placer, labi na sa kay Tita Mark, hello, kay Mark Patinio, kay Balot Torres didon sa lungsod na Placer, marajaw na pagpamati sa ijo o didon isab na ato kumustahon isab na tanan ng mga pamati na nagtanaw gihapon ako man sa ato programa live sa Facebook, sila Angelina Col Aborha, Minda Valyescas Boquiron o lakip na niina sila Mirnalyn Dehayco, good morning. Amorlina Plaza, Silos sa Cagasan, good morning, watching from Barangay Bonifacio. Salamat ka Rajaw o mo balik kita sa daghan pa nato ng mga isgutanan sa second portion pagkatapos sa ato pagpamati sa RMN Network News o sa Diretso Balitang Surigao. O happy birthday belated sa ako pinaka matod pa namo pinaka the best namo na president sa batch
SNC High School Batch 84. Si Sir Ted Amoris. Belated happy birthday, Sir Ted Amoris. Happy birthday. Gikan sa SNC High School Batch 84. O kaiba na ako diri sa control, si Gerson Dudong Quijano, Parlo Fernandez na nukadilang sa may transmitter site sa Barangay Sabang. Ako si Radyoman Gaydolfo Chum Marajaw na Martis. Straight to the point. Kanilang mga LPG product ang Sulin at Petron. Samantala, epektibo na rin ngayong araw